Nung sinaunang panahon, maraming pamamaraan kung paano sambahin ang Diyos na lumikha. Halimbawa nito, ang pagsamba nila sa kalikasan, katulad ng hangin, sa araw, sa buwan, ang pagsamba sa mga ani-anito, sa mga santo-santo, ang mga tradisyonal na pagkilala ng ating mga ninuno, sa mga diwata, sa mga tinig na nagbibigay gabay at payo sa mga pinuno o mga ninuno natin na nagmula sa mga magbabaya na siyang pinakapropeta natin o sa ibang katawagan na baylan. Ngunit alam mo ba na si Bathala ang pinakamataas sa lahat ng Diyos na kinikilala noon bago pa dumating ang Kristyanismo sa ating bansa, at dahil na rin sa pagkakasakop ng Espanyol sa atin, dito nalimutan na natin si Bathala. Dahil dito maraming nalito sa tamang pagsamba sa Diyos, kaya't lubusang nalayo ang tao sa Diyos na lumikha. At ito na nga ang naging dahilan bakit ang Diyos ay nagkubli sa mga tao. Mababasa natin sa Deuteronomio chapter 31 verse 17 up to 18. Ngunit ano nga ba talaga ang Diyos? Paano ba dapat siyang sinasamba o kilalanin? Mahalaga bang malaman natin ang tamang pamamaraan sa pagsamba sa Diyos? Karamihan sa mga paniniwala nating mga Pilipino, tayo ay napakapanatiko o devoto sa mga kinagigis na nating o kinamulatan nating pagsamba. Ngunit ang lahat ba ng kinamulatan nating paniniwala ay totoo? Ang mga ito ba ay nasuri natin na gaya ng pagsamba mo ngayon, kapatid? Hindi ba't lahat ng ito ay hindi mo nasuri, kundi ito'y galing lamang sa minana natin paniniwala? Well, atin ngayong pagbatayan ang kasulatan upang masuri natin ang mga minana nating paniniwala o pagsamba sa Diyos. Basahin natin sa Jeremiah chapter 16 verse 19 up to 20. Sa mga video na ito, malalaman mo ang tamang pagsamba sa Diyos na Espiritu, sapagkat may tamang pamamaraan para kilalanin ang Espiritu ng Diyos sa katotohanan. Isa na ito sa mga exciting na vlog ko, kaya tapusin mo ang video na to hanggang sa dulo upang kumpleto mong malaman ang tamang pagsamba sa Diyos na Espiritu. Kaya nang dumating ang bugtong na anak na si Jesus Christ, ay dito na nga nagsimula ang katotohanan, sapagkat siya lamang ang nakapagsabi ng ganito: Ako ang daan, ang katotohanan, sino may di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa sulat ni Juan chapter 14 verse 6, sulat pa rin ni Juan chapter 8 verse 12, sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon, kapatid, ano ang paniniwala mo sa Diyos? Siya ba ay Espiritu? Kung oo, ano ang Espiritu? Ay ito nga ay piniliwanag ni Jesus sa sulat ni Lucas chapter 24 verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at walang mga buto, na gaya ng nakikita ninyo na nasa akin. Siya na mismo ang nagsasabi na kung naniniwala ka sa Diyos na Espiritu, ay hindi nga siya ang tinutukoy na iyon, sapagkat siya may laman at may buto. Ngayon, bakit niya sinasabi ang katagang ito? Sapagkat ipinaliwanag niya ang tamang pagkilala sa Espiritu. Karamihan sa ating mga kalaman at paniniwala sa Diyos na Espiritu ay walang laman at walang buto. Paano niya ipinaliwanag ang totoong Diyos na Espiritu? Matutuhayan natin sa sulat ni Juan chapter 4 verse 23 up to 24. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu,
at ang mga sa kanya nagsisisamba ay kinakailangan ng mga magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Malinaw na binibigkas na kung mananamba ka sa Diyos na Espiritu, kailangan sasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat may espiritu ng kasinungalingan, mga kapatid, na siyang binabanggit rin ni Juan sa unang Juan chapter 4 verse 1 and 2. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Meaning, ang nagpapahayag ng espiritu ng Diyos na nasa laman, ito ang sa Diyos. Ngayon kapatid, saan galing ang paniniwala mo na Diyos na espiritu na walang laman at walang buto? Malinaw na hindi galing sa turo ni Kristo, kundi ito ay pinaniwalag niya tungkol sa espiritu. Juan chapter 5 verse 7 and 8. Katang espiritu ay nagpapatotoo, sapagkat ang espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo: ang espiritu, ang tubig, at ang dugo. Ang tatlo ay nagkakaisa. Ulitin natin, mga kapatid, na magpapatotoo sa espiritu, sapagkat espiritu siya ng katotohanan. Number 1, espiritu. Number 2, tubig. Number 3, dugo. Ang tatlo ay nagkakaisa. Well, pag-usapan natin, saan mo makikita na nagkakaisang tatlo na to? Saan silang makikita? Walang iba po, sa katawan lamang sila makukumpleto. O makikita natin, dito'y makikilala natin ang espiritu ng katotohanan. Sapagkat ang katawan po na walang tubig ay patay. Ang katawan na walang dugo rin ay patay. Ang katawan rin na walang espiritu ay patay. So saan ang perfect ng combination ng espiritu ng katotohanan? Ang espiritu, ang tahanan niya ay nasa katawan. At ito na ang tamang pagsamba sa espiritu ng katotohanan, na siya ring tinutukoy na Diyos na buhay, na tanging pag-asa ng lahat ng mga tao, sapagkat ang Diyos na buhay na sinasamba mo, ngunit wala sa katawan, ito nga ang espiritu ng kasinungalingan. Ayon kay Juan, unang Juan chapter 4 verse 1 and 2. At ito na ay nasa sanlibutan. Marami ang sumasamba sa Diyos na buhay, ngunit hindi nila kinikilala ang katawan ng Diyos. Ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sa 30, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Ito ang malaking dahilan bakit marami tayong mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangangamatay, sapagkat hindi na pagkilala ng sanlibutan ang katawan ng Diyos. Unang Korinto chapter 2 verse 8, na hindi na pagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di sana hindi ipinako sa cross ang Panginoon ng kalwalhatian. Kaya't kung nais mong iwasto ang tamang pagkilala sa Diyos, may isang payo si Pablo na sinasabi sa Roma chapter 12 verse 2, na mag-iba ka ng pag-iisip, lumabas ka sa sanlibutan ito, sapagkat ang sanlibutan ito hindi nakakilala at kumikilala sa katawan ng Diyos. Babasa natin sa Roma chapter 12 verse 2. Ito ang sinasabi: huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat alam ni Pablo
ng buong sanlibutan ito ay hindi kumilala at kumikilala sa katawan ng Diyos. Muli maraming salamat kaibigan, kapatid, sa oras na ibinigay mo sa panonood at pakikinig na mensaheng ito. At huwag po sana kalimutan mag-subscribe, paki-like and comment. Share mo na rin ang mga mensaheng ganito nang sa ganon ay patuloy na maraming makaalam sa katotohanan ito. Maraming salamat.